Ang tagisan ng pagiging mabuti at masama ay nananalaytay hanggang sa kaibuturan ng puso ng bawat isa. Sa panahon ng kadiliman, huwag mong isusumpa ang dilim, sa halip ay tanglawan mo ito ng liwanag. Dahil ang galit ay isang paraan ng pagpaparusa natin sa ating sarili para sa kasalanang iba naman ang gumagawa. Kasalanan nga ba ang solusyon para sa isa pang kasalanan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang piniling maglingkod sa Panginoon. Sumumpa na aakayin ang kanyang bayan at papalaganapin ang pag-ibig. Ngunit dahil sa makasariling pagmamahal ay nagawang ialay at isakripisyo ang kanyang mga tao sa paniniwalang iyon ang makapagsasalba para maligtas ang taong natatangi para sa kanya. Ang kwento ni Father Juan Severino Malyari o yung tinaguriang ang kauna-unahang Pilipinong serial killer. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Noong 18 taon, merong isang tao ang nagtataglay ng mga kahangahangang katangian at talento. Siya ay nagngangalang Juan Severino Malyari na bihasa sa sining ng calligraphy. Siya ay nakilala bilang isang napakabuting tao at mapagmahal sa kanyang pamilya. Si Malyari ay minsan na ring naghangad na makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapari. Ngunit ito ay lubhang napakahirap maabot noong mga panahon na yun para sa isang ordinaryong tao dahil ang Pilipinas ay pinaghaharian at pinamamahalaan ng mga praileng Kastila. Makailang ulit siyang ma-reject sa propesyon na yun pero hindi sumuko si Malyari hanggang sa wakas ay naordinahan siya bilang isang ganap na pari noong taong 1809. Una siyang napadestino sa mga bayan ng Gapan, Lubao at Bacolor sa Pampanga bago siya naging kora-paroko sa bayan ng Magalang. Naging mabuting lingkod ng Diyos si Father Malyari at buong-buo ang kanyang dedikasyon para sa kanyang mga tao. Ginagamit din niya ang kanyang talento sa calligraphy dahil siya na mismo ang nagdidisenyo ng mga sulat at mga ulat na ginagawa ng kanilang simbahan gaya ng mga bulaklak o kaya naman ay mga anghel sa ulap na talaga namang umaani ng papuri sa mga nakakakita at nakakabasa noon. Pero kalaunan, biglang nagkasakit si Father Malyari na magkaroon ng kakaibang salot na bumabalot sa Pampanga kung saan ang mga tao ay misteryosong nawawala at natatagpuan na lang na wala ng buhay. Naging palaisipan maging sa mga gwardya sibil ang pangyayaring iyon dahil kahit sila ay hindi matukoy ang pwedeng maging motibo ng sino mang gumagawa ng mga patayan na iyon. Wala rin silang makalap na ebidensya at hindi mahulaan kung kailan o saan ang susunod na mangyayari. Nabalot ng takot ang buong bayan noong mga panahon na yun dahil sa hindi maresolba ang krimen na ito at habang lumilipas pa ang mga araw ay lalo pa silang namumuhay sa takot. Tumagal ng mahigit 1 dekada ang misteryong iyon na nababalot sa kanilang bayan at sa patuloy na pagdami ng mga nabibiktima at walang magawa ang mga may kapangyarihan, pumukaw na iyon ng atensyon para sa mga nasa gobyernong kolonyal. At dahil doon, ito ang kauna-unahang krimen ng pagpatay na naidokumentaryo dahil sa dami ng nag-aabang dito. Pagpasok ng 1820s, lumala na ng lumala ang sakit ni Father Malyari at sa pagkakataong ito, siya ay nakakaranas na ng matinding psychosis at nawawala na siya sa sariling katinuan. Nang mapansin ng mga tao na malala na ang kondisyon ng pari, nagsimula na silang bisitahin ito sa kumbento upang mabantayan. Ngunit laking gulat ng karamihan na nakakarating doon dahil sila ang nakakatuklas ng mga palatandaan ukol sa misteryosong serial killer na gumagala sa higit 1 dekada na ang nakakaraan at hindi marasolba-resolba ng mga gwardya sibil. Ayon sa mga bumibisita sa kumbento, doon nila nakikita ang mga kagamitan ng mga biktima, ang mga bagay na nababahiran ng dugo at ang mga palatandaang andon ang presensya ng serial killer. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang natuklasan
Dahil sa dinami-dami ng pwedeng maging salarin, ay nasa kahuli-hulihan pa ang isang pari na pwedeng mapagbintangan na makagawa ng ganong bagay. Pero hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. Nagsimula pala ang lahat 10 taon na ang nakakaraan nang makulam ang nanay ni Father Malyari. Dinamdam iyon ng husto hanggang sa siya ay magkasakit ng psychosis, kung saan habang lumalala ang kanyang kondisyon ay nagkakaroon siya ng iba't ibang halusinasyon at nakakarinig ng kung ano-ano. Dahil sa kondisyong iyon ng kanyang nanay habang kinukulam, ay merong nagsasabi o bumubulong kay Father Malyari na ang pagpatay niya sa mga tao ang siyang makapagpapalaya sa kanyang nanay mula sa ilalim ng sumpa ng kulam. Kaya't iyon na nga ang ginagawa niya sa loob ng higit 1 dekada. Sa buong panahon na yun, umabot sa 57 katao ang naitala na namatay sa pamamagitan ng serial killer at hindi na maipaliwanag pa kung anong klase ng pagpatay ang pinagdaanan nila. At natigilang ang pananalasa nito nang lumala na ng tuluyan ang kondisyon ng pari at nabunyag ang misteryosong bumabalot sa kanyang pagkatao. Dinakip siya ng mga gwardiya sibil at ikinulong nila si Father Malyari sa Maynila habang dinidinig ang kaso nito. Sa kanilang pagsisiyasat, kumbensido ang gobyerno na wala na nga sa sariling katinuan ang nasabing pari, na siyang naging dahilan naman para magkaroon sila ng mga mungkahi para magkaroon ng kauna-unahang pagamutan sa pag-iisip. Ngunit dahil sa bigat na naging kasalanan ni Father Malyari, pagkalipas ng 14 na taon sa loob ng kulungan ay nahatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay sa lubid, at siya ang naging kauna-unahang Pilipinong pari na naitala at nahatulan ng kamatayan. Ilang dekada pa ang lilipas bago bitayin ang 3 paring martir na gombursa. Samantalang ilang taon pa ang lumipas pagkamatay ni Father Malyari nang matatag na nga ang Hospicio de San Jose, o ito yung institusyon na nangangalaga sa mga mahihirap at matatanda na wala nang kumakalinga. Dito rin dinadala ang mga pasyenteng nagkakaroon ng problema sa pag-iisip o nawawala na sa sariling katinuan, na pinaniniwalaan naman na kung nagkaroon lang sana nito noong mga panahon ni Father Malyari, ay baka dito siya dinala at hindi sa kulungan kung saan niliti siya at inusig hanggang sa kamatayan. Ang tagisan ng pagiging mabuti at masama ay patuloy na nananalaytay hanggang sa kaibuturan ng puso ng bawat isa. Sa panahon ng kadiliman, huwag mong isusumpa ang dilim, sa halip ay tanglawan mo ito ng liwanag. Ikaw kaibigan, hinahayaan mo na lang ba na ang galit sa iyong puso ang siyang mananalaytay sa iyong mga ugat? Pinaparusahan mo rin ba ang iyong sarili para sa kasalanan ng iba naman ang gumagawa? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!